Isang nakakabagot na naman ng araw ng pagtambay mga kaditi. Sa sobrang bagot ko, hanggang ko yung kapitbahay namin na nag-aaway. Alam niyo ba ang pinag-aawayan ng mag-asawang ito? Kung anong iuulam nila sa araw na ito. Pero ang pinaka-problema nila, ang budget nila halagang 100 pesos lang. Kaya, sa sobrang walang magawa dahil nga tambay. Dati tambay tayo. Punta ako ng palengke. Pero bago pa ako papunta sa palengke, may nadaanan ako nagtitinda ng gulay sa labas. Nakita ko, nagtitinda sila ng broccoli. Tagal na nga pala kung hindi kami nakakatikim ng broccoli. Nga pala, panahon ngayon ng malamig, kaya ang broccoli mura lang. Bumili ko ng halagang 30 pesos. At sa tabing daan, may nakita rin ako nagtitindang baboy. Bumili ko ng 1/4, halagang 50 pesos. So, naka 80 pesos na ako. Kaya umuwi na ako agad ng bahay. Nag-prepare na ako ng lulutuin. At alam niyo na siguro kung anong lulutuin ko. Meron akong broccoli, meron akong harina, meron akong toyo, meron akong baboy, meron akong sibuyas. Ang problema ko, wala akong bawang. Pero sige, okay na, rock na yan. So ito, nilagay ko na ang sibuyas mga kaditi. Sa pagigisa talaga, kailangan talaga natin ng bawang. Pero sa pagkakataong ito, pasensya na kayo mga kaditi. Wala kaming bawang na isa. Kaya, yan yun na. Kaya ngayon ito, sa pagluluto natin ng sibuyas, aantayin natin na maluto ito ng maayos. At kapag naluto na ito ng maayos, ang isusunod na natin, ito ng karne na nasa harapan natin. Kaya ngayon, titignan natin kung pwede na. At nakita ko okay na, ilalagay na natin ang karne ng baboy na hiniwa sa pira-piraso na gusto kong haba at laki. Kaya kayo nasa inyo mga kaditi kung paano nyo hihiwain itong karne ng baboy na ito. Kasi kanya-kanya naman yan. Ito gusto ko, ikaw kung ano gusto mo, yun ang gawin mo. Diba mga kaditi? Kaya ngayon habang iniintay natin na mag-isang maigi ang baboy, lagyan muna natin ng paminta. Ako, ang paminta gusto ko ganito. Yung malalaking butil siya, ilalagay dito sa gilingan. Saka ko siya tuturugin sa pamamagitan nitong gamit namin na ito. Kasi para sa akin, parang fresh na fresh pa siya. Pero tingin ko, yan din naman ang pakiramdam ng iba. Ayan. So, ito nga palang magkapitbahay namin na ito. Sila'y bagong mag-asawa pa lamang. Siguro sila'y nasa 6 na buwan pa lang pagkasama. Kaya hindi siguro maiwasan na sila'y madalas magtalo. Kaya nga nito, buhat na ako'y naging daddy tambay, pinakinggan ko kung ano yung naging dahilan ng kanilang pag-aaway. Talaga namang mababaw. Okay. Yun naman talaga, mababaw ang madalas na napag-aaway. Okay lang yun mga kaditi. Hindi talaga may iwasan yun bilang mag-asawa. Ang mahalaga kung paano masusolusyonan. Kaya gumawa ako ng video ito at sana itong dalawang kapitbahay namin na mag-asawa, makita nila itong video na aking ginagawa. Ngayon nilagyan ko na siya ng salt. Ang salt daw na ito ay Himalayan salt, sabi ng aking asawa. Sa totoo lang, mga kaditi, itong salt na to napakahirap tantyahin. Madalas akong pinagagalitan ng asawa ko kasi kung minsan ang timpla ng aking mga luto matabang, kung minsan naman sobrang alat. Kaya malalaan natin sa pagluluto kong ito kung ano ang kahihinatnan ng ating regalo. Ayan, in-adjust ko na konti yung camera kasi nga hindi nakikita. Baka sabihin nyo mga kaditi, nagkakaroon ng dayaan eh. Ito nga palang video na ginagawa natin, wala itong edit. Saktong 10 minutes nating lulutuin ang ating dish sa araw na ito. Kaya ngayon, hinahalo ko maigi ang baboy para makita natin na talagang luto na siya. Pero nga pala, bago ko siya isinalang, ay pinakuluan ko na siya kanina. Kaya masasabi natin na hindi lang pala 10 minutes itong pagluluto na ginawa ko. Lagyan ko siya ng tubig para pakuluin at hahaluin. Ayan.
At saka naman ng toyo na may harina. Yan kasi ang magpapalapot ng ating sarsa. Ano mga kaditi? May idea na ba kayo kung anong niluluto natin? O, diba? Sigurado akong alam na alam niyo ito mga kaditi. So, pasensya na kayo sa background namin kasi medyo magulo pa ang aming kitchen. Kasi nga, kinulang kami sa budget sa pagpapatapos ng mga cabinet. So, ito, nilagay ko na yung broccoli mga kaditi. Antayin na lang natin na pumulo ng maigi natin niluluto. So, parang dadagdagan ko siya ng tubig sa pagkakataong ito kasi sa tingin ko kulang pa siya at natutuyo na nga para hindi masyadong matuyo ang ating niluluto. So ayun na nga mga kaditi, bumalik tayo sa kapitbahay namin mag-asawa. Siguro naman nararanasan nyo rin mga kadadi tambay ang nararanasan ng aming kapitbahay. At ako rin naman, pagdaanan ko din naman yan. Kaya ang masasabi ko lang, walang problemang hindi masusolusyonan. Basta kailangan laging tama si Mrs. Diba? Happy wife is happy life. Yun nga ang sabi ng marami. Kaya kakatong ito, tatakpan na natin. Pero teka, mali pala yung nagawa ang pantakip. Maliit masyado. Hanapin natin yung mas malaki. Iyon, tumama na rin mga kaditi. So, sa pagkakataong ito, hayaan lang natin na mag-boil para lumambot ng lumambot ang broccoli. Pang nasa ganun, kapag kinagat natin siya, ay maayos. Pero ako sa totoo lang gusto ko medyo half cook para medyo crunchy pa. Sa tuwing magluluto talaga ako ng gulay, mas gusto ko yung medyo half cook lang para pag kinagat, crunchy. Ayoko kasi nung lalo yung tinatawag nilang malambot na malambot o labsak ba ang tawagin. So medyo hinalo ko para yung sarsa ay matamaan ng broccoli para magkaroon ng lasa. Sa pagkakataong yan, malapit na maluto mga kaditi. Talagang pinakukulo ko lang na maigi. Kasi ang broccoli ay medyo ano din naman siya, hindi basa-basa ganun kadaling maluto. Pero yung iba, ang diskarte nila, pinakukuluan nila ng bukod sa tubig ang broccoli. Pang sa ganon, kapag nagawa na nila yung sauce, maging yung karne, ay ilalagay na lang nila yung broccoli. Meron kasi yung iba, ayaw nila na may lasa ang broccoli. Kumbaga, yun ang mga pambalansin nila. Lalo na, kung hindi nagra-rice yung kumakain. Ayan na nga, nagdagdag na naman ako ng asin sa pagkakataong yan. Nako, hindi ko alam kung anong mangyayari kalalabas sa mga amin dito. So, ito na nga. Uminom ako ng decarbonated soft drinks. Binigyan ni Mrs. para sa akin. Shoutout sa asawa kong love na love ako. Sa tuwing bibigyan ko siya ng pera. Sa pagkakataong yan, lumayo muna ako ng konti kasi nilibang ko muna yung anak ko habang naghihintay ng saktong oras. So, ayan, nakikita nyo mga kaditi, kumukulo-kulo na siya. So, ibig sabihin, yung pressure niya ay tumataas na. Kaya yung temperature sa loob, painit ng painit. So, may tendency maluluto na ang broccoli, mga kaditi. So, dahil sa may karne naman siya, na may sabaw, maraming may tubig, hindi naman marami, saktuhan lang, yung karne, hindi siya masyadong titigas. So, ito na nga mga kaditi. Papatay na natin sa pagkakataong ito. Salamat ng marami sa inyong panonood. Sana yung kapitbahay namin makita ito. Bye-bye!